Okay, magandang lalaki si Paring Randy. Yung mga Paring Randy ko, magaganda lalaki yan eh. Oo. Ayun, una, nagpapasalamat tayo na nakasama natin yung Mrs. si Mare. Yung kumare ko sa Palawan yan. Talagang dinayo pa tayo dito. Yung isa naman, lumang kumpare ko na. Nagkakapihan lang yan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil every Sunday ay meron po tayong reason para magsaya, sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Medyo tag-ulan, alam nyo naman kung minsan yung pagka tag-ulan, nagiging allergic yung mga Christians. Pero salamat sa Panginoon. Ayan, dahil tayo po ay magkakasama sa gawain ng Panginoon. Akala ko kaninang umaga, Father's Day na. So, hindi pa pala sa susunod pa pala ang Father's Day natin. Kaya wag mong mawawala yung mga tatay sa susunod. Kasi mawawalan po kayo ng gift pag hindi po kayo umatin sa Sunday. Okay? Parang wala yatang gift para ako lang yata yung nag-iimbento na may gift eh. Sige po, tayo po ay manalangin po muna tayo para po tayo makapag-aral ng Word of God. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin. Kahit kailan na hindi niyo po kami pinababayaan, nandun po yung pabor mo sa amin. At salamat dahil every Sunday dinadala po ninyo kami sa bahay panambahan, Panginoon, kung saan ay nakapagpasalamat kami. Pinakatagpo po namin kayo, Panginoon, at patuloy kaming nananalangin, Lord, na nawa, hindi lang every Sunday, araw-araw, yung makapagpasalamat kami sa inyo, makapanalangin kami, Panginoon, at patuloy kami nananalangin sa mga mahal namin sa buhay, kaligtasan po nila higit sa lahat, sa buong umaatin po dito, Panginoon, wala kaming kahilingan, kundi magkaroon ng bawat sa amin ng pananampalataya. Ama, sa pagkakataon pong ito, humihiling po kami ng iyong pagsama sa aming pong pag-aaralan. Enlighten po ninyo ang aming pong mga puso at isipan. At tulungan niyo po, Panginoon, na makapag-concentrate kami ngayong oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo rin po ako na ipaliwanag ang iyong mga salita. Enlighten me by your Spirit, O God. Sa po ang aming kahilingan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Say good morning po sa mga katabi po ninyo. Yan, Good morning kay Ate Lai. Baka bigyan ako sa Father's Day. Ayan, magparamdam na kayo lahat ng tatay. Magparamdam na kayo kay Ate Lai. Okay. Ready na po ba kayo? Papuntahin mo lang para yung anak mo dito sa sa mga bata. Pwede mag-cellphone, bigyan mo ng cellphone. Cellphone, bigyan mo. Kailangan may cellphone yan. Matino yung anak ni? Matino pala yung anak ni pare. Magpapastor yan. O sige po. Etong itali nyo nga isang hila ng upuan. Pakitali nga po yan, Abril. O sige po, so magsimula na po tayo. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po nating When Abraham is Blessed by a Type of Christ. Ano ibig sabihin yan, mga kasama? Nung si Abram tuloy. Masyado na ako na-islang. Nung si Abraham ay pinagpala ng isang taong kalarawan ni Kristo. Yan. Yan ang pag-aaralan natin. Si Abraham ay pinagpala ng isang taong kalarawan ni Kristo. Sino ba kalarawan ni Kristo? Si Paring Randy, nung long hair, parang kalarawan yata yan eh. Okay, so basahin po natin yung teksto natin. Kung meron po kayong Bible, samahan nyo lang po ako. Pero kung wala, nandito po yung babasahin natin sa screen. Okay, Genesis 14:17 to 20. Ano pong nakalagay dyan? Sabay-sabay po nating basahin. Sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabe. Tinawag ding kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito,
Pagpalaing kanawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Okay, may nabanggit po ako, ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Huwag po kayo mag-alala, hindi po natin pag-uusapan yung ikapu. Nabanggit ko lang po yon. Okay? So, mga kasama, ang series po natin ay, sa mga nakikinig po sa preaching na meron po ako, ang series po natin ay sa Genesis. Pinamagatan ko po itong Our Great God. Kanina kinanta po nung aking mahal na asawa, sabi ko sana frenemy, pero mahal na asawa, yung How Great is Our God. Kasi yan po yung ating series, mga kasama. Ayun, good morning, Kuya MJ. Good morning, Madam Yeng. Sige po, tuloy lang po. Kala ko artista na eh. Ang bihira. Okay. So, ang series po natin is Our Great God. Kasi gusto po nating ma-highlight sa Genesis yung kadakilaan at kagandahan ng Panginoon. Alam niyo po ba dito sa pag-aaralan po natin, mga kapatid, ang pag-aaralan po natin, makikita po natin dito yung unang-una, kasi Genesis, unang-unang introduction sa mga kings. Dito nagsimula yung term na king. Sa Genesis chapter 14. Kaya nga Genesis, simula eh. Dito rin pag-aaralan natin sa Genesis chapter 14, yung unang-unang war. Unang-unang digmaan na natalak sa sandaigdigan. Dito natin makikita yon. At dito rin natin makikita, mga kasama, yung unang-unang priest sa balat ng lupa o unang-unang saserdote ng Panginoong Diyos. Siguro magtataka kayo kasi wala namang hindi naman galing ito sa Levites. Pero nagkaroon ng priest sa Genesis. So yan ang mga titingnan po natin. Unang war, unang kings, at saka unang priest. Titingnan po natin lahat yan. So tingnan po muna natin, magkaroon po tayo ng review sa pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Ano po ba yung review natin? Kasi sabi ko sa inyo, teacher ako, kaya kailangan merong review. Unang review, mga kasama, sa Genesis chapter 13, nagkaroon po ng paghihiwalay. Yung magtiyuhin. Si Abraham, pamangkin niya sino? Si Loti, yung paborito ni Ate Lai. Si Lot. Hindi nagbabalat ng patatas, ha? Si Lot, nagkaroon ng case. Saan nakalagay po yun? Ayan, nakalagay po yan sa Genesis chapter 13, verse 6 to 8. Ano pong problema? Tingnan niyo po kung ano nangyari dyan. Hindi sapat na ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kanineyo at Pariseo ay naninirahan sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot. Hindi si Loti at Ilay, ha? Hindi dapat mag-away mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Anong meron po dito sa verse na to? Ang meron po dito sa verse na to, napakaliit na ng lupa nung panahon na yun para sa kanila. Ibig sabihin, napakarami po nilang mga herds. Okay? At dito makikita rin natin sa verse, yung conflict po ay nag-arise between their servants. Nagkaroon ng pag-aaway yung mga alagad po nila o yung mga servants. At dito rin po sa verse na ito, makikita natin sa verse na ito, na ayaw ni Abram na mag-away sila sapagkat sila'y magkamag-anak. Hindi katulad ngayon. Kahit kamag-anak, tinatalo. Ito mga kasama, tingnan nyo. Sabi, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Nire-respeto nila yung kanilang kadugo. Pero ngayon, mga kasama, talo-talo na. Ano pa yung review na atin po pinag-aralan? Isa po sa pinag-aralan natin noong nakaraan, binigyan po ni Abraham ng pagkakataon si Lot na mamili. Okay? Abraham gives Lot a free choice. Saan po nakalagay yon?
Sa Genesis chapter 13, verse 9 to 13. Ano po sabi doon? Ang mabuti, maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Noy hindi pa natutubok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan. At naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Canaan, samantalang si Lot ay namayan sa lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mamamayan, namuhay sila ng laban kay Yahweh. Isa sa makikita po natin dito sa verse na ito, binigyan ni Abraham ng pre-choice si Lot. Binigyan ng pagkakataon, mga kasama, na mamili. Nakalagay po yan sa verse 9. Pangalawa, makikita po natin na iginala ni Lot yung kanyang paningin. Lot uses his eyes and chooses the pleasing place of Sodom and Gomorrah. Dahil nakita ni Lot na napakaganda ng lugar na yon, nung Sodom at Gomorrah, yun ang pinili niya. Okay? But Abraham used faith. Hindi man directly nakalagay dyan, nung pinapili niya si Abraham, nung pinapili niya si Lot, ibig sabihin, ang sabi ni Abraham sa kanyang sarili, yung hindi mo mapipili, iyon ang akin. Ibig sabihin, bahala na ang Diyos sa akin. Okay? Nung sabihin na doon ako, sa hindi mo mapipili, he fully trusts God na siya ang bahala sa kanya. Pero ang hindi maganda sa pagpili ni Lot, tingnan po niyo yung nakalagay sa verse 13. Sa lugar na daw po na yon na pinili ni Lot, ay napakasama ng mga tao. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Bagamat maganda yung lugar, mga kasama, pero yung mga tao doon ay lumalaban sa kalooban ni Yahweh. Okay? So, bakit ko po sinasabi yan, mga kasama? Dahil may kinalaman po yung pag-aaralan natin ngayon sa pinuntahan ni Lot. At ang pinuntahan ni Lot na lugar ay Sodoma at Gomora. Sa mga hindi po nakakaalam, sa Genesis chapter 19, ito po yung lugar na pinakamasasamang taong nakatira. At pupunta po tayo doon sa mga susunod na aral. Ito po yung lugar na kung saan ay tinupok ng Panginoong Diyos. Puntahan na po natin yung verse natin, mga kasama. Sa Genesis chapter 14, verse 17. Para maaga tayong makatapos nito. Makikita po natin dito, sa Genesis chapter 14, verse 17, kasi 17 hanggang 20, ilang version, sani? 14 to 20. 5. Ha? 6? Mahina ako sa math. 7 daw. Ako 5. 17, 18, 19, 20. Hindi, sorry, 17 to 20 pala. Oo. 17 to 20, 1, 2, 3, 4. Tita, yan ang pag-aaralan po natin. 4. O, tingnan na natin. Dito sa verse, unang-unang verse, para matapos na. Genesis 14:17. Si Abraham, no, ay na-defeat niya yung powerful kings. Mga kasama, tingnan po natin. Ayan, basahin natin, mga kasama. Ano sabi diyan? Then after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Sabi. That is the king's valley. Sa Tagalog, sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabi. Siyempre dito, hindi natin makikita na nadipit ni Abraham yung makakapangyarihang mga hari. Balikan muna natin kasi ang bibigyan natin ng punto dyan, then after his return. Bumalik kasi si Abraham. Saan siya galing? Yun ang unang-unang tanong eh. Saan siya galing, mga kasama? Abraham is returning. So, galing po siya sa war. Kayo po ba'y naka-experience na ng digmaan? Yung mag-asawa, yung mga may asawa, lagi nakaka-experience na ng digmaan. Ay, si Pare Richard, natatawa. Bakit Pare Richard, linggo-linggo? Mahina ka nila lang, pare. Sa akin, araw-araw. Si Abraham po ay galing sa
Sa digmaan, mga kasama. Okay. Galing po siya sa war. He is returning from the defeat. Ay nakalagay naman dyan. From the defeat of Chedorlaomer. Okay. And the kings who were with him. Ang niyari ni Abraham, 4 na kings. Ibig sabihin, may mga maraming soldiers yon. Pero nadali yun ni Abraham. Mamaya titingnan natin paano niya nadali yun at kung bakit niya nadali yun. Kung bakit niya natalo yun, mga kasama. Tingnan po muna natin yung kauna-unahang war sa Genesis chapter 14. Tingnan muna natin. The first war in Genesis. Yung unang-una sa buong mundo, ito yung unang-unang war. Kaya pag tinanong kayo sa history, ano yung unang-unang war? Sabihin nyo, nasa Genesis chapter 14. Anong sabi niyan, mga kasama? Nang panahon ni Haring Amrapel at ng Sinar, Aryok ng Ilasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim, nagkaroon ng digmaan sa Kainaan. Dinigma ng mga haring ito ang haring Bera ng Sodoma, Birsa ng Gomora, Sinab ng Adma, Semember ng Seboim, at Sowar ng Bela. Mga kasama, kung mapapasin po ninyo, wag na natin pasinin yung mga pangalan. Ang hirap din kasi Okay. Pero ito matindi dyan. Yung unang-unang war, 4 kings versus 5 kings. 4 laban sa 5. Muntik na yung kalaparing Rogie, parang lumaro yata ako noon, nanood ako ng laro. Muntik na naging 4 yung player ni paring Rogie. Pero kakanain na nila yung 5. Sa basketball, ganun, pag naubusan ng player, lalabanan. Pero siyempre, kapag lumaban ng 4 sa 5, ano ibig sabihin nun? Dihado yun. Dihado po yan, mga kasama. Pero mga kapatid, isa sa mga ina-highlight nito, si Chedorlaomer. Si Chedorlaomer, mga kasama, hindi man masyado nabanggit dyan, he is a powerful king. Kasi yung 5 king na ito, nag-aklas lang yan kay Chedorlaomer. Okay? Ayaw na nila sa paghahari ni Chedorlaomer. Kaya, ang nangyari, nilabanan nila ngayon yung si Chedorlaomer. Si Chedorlaomer naman, kung ano na nasasabi kong pangalan. Si Chedorlaomer. Sa English kasi, Chedorlaomer. Si Chedorlaomer, mga kasama. O basta kung sino man siya. O yung hari na yan, na binibigyan emphasis sa Genesis chapter 14 verse 17, ay makapangyarihang hari. May tropa siyang 3 hari. Kinuha niya yung tulong nun para yung mga nag-aklas sa kanya, wasakin yun. So, yun ang story niyan, mga kasama. Okay. So, dito makikita natin yung unang digmaan, 4 versus 5, natala sa Genesis chapter 14, dinigma nung 4 na hari, yung 5 hari. Bakit po nila dinigma? Kinuwento ko na kanina. Bakit nila dinigma? Bakit nagkaroon ng war? Kasi, nagkaisa silang umaklas laban kay Chedorlaomer. Yan po ang story niyan, mga kasama. Okay? Kaya nagkaroon po ng digmaan. Ayaw na nilang pasakop yung 5 kings na yon. Then nilabanan ngayon nila yung si Chedorlaomer. So dito po natin makikita yung kapangyarihan ng kasalanan. Bakit natin makikita yung kapangyarihan ng kasalanan? This is the power of sin that is evident on the life of these people. Yung mga nagwawar, mga kasama, kitang-kita natin yung kapangyarihan ng kasalanan sa kanila. Why? Man always want power. Yan ang gusto ng mga Kaya nga sa bayan natin, nagkakagulo sila, di ba? Nag-aakinan ng kapangyarihan. Man always want power. Man always want dominion. Man always want fame. Man always want wealth. Bakit ba nila dinidigma yun? Para makuha nila yung lahat ng meron yung lugar na yun. Okay. They wage war against each other. Bakit po ba may digmaan? Mga kasama, bakit naglalaban-laban ng maraming mga tao? Simple lang pong dahilan. Because of sin. Bakit nagpapatayan, nagbabarilan, nagbobombahan? Mga kasama, mga kapatid, ang dahilan po nun ay dahil sa kasalanan.
Alam niyo mga kasama, yung war, it is expression na talagang bulok ang laman ng puso ng isang tao. Okay? Expression lang yon, yung pagkakagalitan nila na yon, yung pagpapatayan nila na yon, expression talaga yon na ang laman ng puso ng tao ay napakarumi, napakabulok. Okay? Kahit ngayon, mga kasama, di ba, may war between alam natin yan kung bakit tayo naghihirap ngayon. May war between Iran, ang kalaban nila ay US at saka 1v2 naman yon. US at saka Israel. Russia, kalaban Ukraine, pero yung Ukraine, yung Russia, ang kalaban niya, buong NATO. One versus many naman yon. Bakit may mga wars, mga kasama? Okay? Hindi man kasi aminin ng tao, puno ng kabulukan ng laman ng kanilang puso. Bakit po? Saan natin makikita yon? Mark 7 verse 21 to 22. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya para makiapid, magnakaw, pumatay, mangalon niya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Lahat ng pangit, mga kasama, na nanggagaling sa puso ng tao ay dahil sa kasalanang nananalaytay sa kanila. Bakit ang pangit ng mundo? Maganda naman talaga. Pumangit yung mundo dahil gumagawa tayo ng paulit-ulit na kasalanan. Yan ang sumira sa imahe na nilikha ng Panginoon. Tuloy natin, mga kasama. The defeat of 5 kings. Paano natalo? 4 versus 5. Paano natalo, mga kasama? Tingnan natin. Ito na yung grupo ni Chedorlaomer. 4 sila, pero 5 yung kalaban nila. Tingnan natin. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma at Gomora, Adma, Saboim, Bela, ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim. Doon nila hinarap si Haring Chedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amapel ng Sinar at Arok ng Elasar. 5 laban sa 4. Ayun po, naka-highlight. 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari ng Sodoma, kasama yung hari nung tiniran ni Lot. Kasama po yun. At Gomora, nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong yon. Ang iba'y nakatakas mapunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Ito yung naging problema, mga kasama. Ito yung naging problema sa pagpili ni Lot doon sa lugar na yon. Ano nangyari? Sa verse 12, binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma. O nakita po ninyo? Namili siya. Sa palagay nyo ba kung hindi niya pinili yon, ma-experience niya yon? Sa palagay ninyo? Hindi niya ma-experience yon. Pinili niya yun kaya niya na-experience yun. Imposible naman na, kasi, alam niyo kung bakit niya pinili yun? Napakaganda ng lugar na yun. Pero hindi niya alam, napakasama ng mga taong nakatira doon. Okay? So, isa sa makikita natin dito, na overpower ng 4 kings yung 5 kings. Na-defeat nila. Kasama yung kings ng Sodom at Gomora, na kung saan doon nakatira si Lot. Nahulog yung mga ibang hari. Sa English translation kasi, hindi naman nahulog yung lahat ng hari. Dito kasi yung Sodom at Gomora na hari, nahulog sa Kumunoy. Yung Kumunoy na yun, mga kasama, sa Mediterranean Sea, sabi sa history, marami daw mga bitumen pits. Ang bitumen pits, mga kasama, ay yung gumagawa ng, ano yung nilalagay sa mga kalsada? Yung kulay, asfalto. Marami pala nung panahon na yun sa Mediterranean Sea na mga bitumen pits. Kaya pala si Noah, yung ginawa niyang pamahay doon, alkitran, doon galing. Ngayon may mga nahulog doon. Kumunoy po yun. Pag nahulog ka, unti-unti kang kakainin. Maraming nahulog doon kasi maraming bitumen pits nung nagdidigmaan sila. May mga hari pong nahulog doon, kaya natalo sila. Yan ang isa sa mga dahilan, mga kasama. So, ang ginawa po ni Chedorlaomer, kasama po niya yung mga tropa niyang mga hari, kinuha nila lahat ng spoils. Ganun po kasi sa digmaan.
Sa digmaan, pag nanalo ka, kukuhanin mo lahat ng mga tao, gagawin mong alipin, kukuhanin mo lahat yung mga spoils, yung mga ano nila, ari-arian. Yun ang reward kapag nanalo ka sa digmaan. Okay? Spoils at war. Ito nga yung masakit dito eh. Nung nilusob nila yung Sodom at Gomorrah, mga kasama, okay, nung nakipagdigmaan, nasama ngayon si Lot. Ngayon ang tanong ko, coincidence lang ba yun? Na nasama si Lot doon? Coincidence ba yun? O part ng consequences? Consequences dahil yun yung pinili niya. Coincidence? Part of consequences? O parte ng judgment o warning ng Panginoon sa lugar na yun? Ano sa palagay ninyo? Consequences? Coincidence? Tita, ano sa palagay mo? Consequences, coincidence? O parte ito ng judgment o warning ng Panginoon kaya may gera doon? O is just a providence of God? Pag sinabing providence of God, ito yung niloob talaga ng Diyos. Ano sa palagay? Mahirap yung tanong ko, no? Consequences, providence, ano ba sinabi ko? Coincidence, okay? O judgment, warning sa lugar na yon. Kita, ano sa palagay mo? Consequence, dahil pinili niya. Si Sir Arnaldo, ang sagot nito, providence. Matindi yan. Si ano yan eh. Si Arcis Sproul yan eh. Paborito ni Arcis Sproul, providence. Ikaw pare, consequences, providence. Nakita niyo yung mga matatalino natin, pastor, puro providence yan. Ibig sabihin ng providence, niloob talaga yun ng Panginoon. Kaya wala doon si Lot, mangyayari yun dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Ako naman, siyempre, doon ako lalagay sa sip. Hindi ko alam ang sagot. Kaya ako tinatanong sa inyo eh. Kaya ako tinatanong sa inyo eh. Kasi hindi naman nakalagay sa Bible. Mga kasama, mahirap magsabi ng sagot na hindi naman nakalagay sa Bible. Okay? Pero pwede yun. Qualified lahat yun, mga kasama. Okay. Ano man ang dahilan, whether it is coincidence, consequences, o judgment ng Panginoon, o providence, ano man ang dahilan, isa lang ang matututunan natin. Ano man ang dahilan, isa lang matutunan natin. Hindi laging maganda. Okay? Hindi laging maganda na nakikita ng paningin ay magdudulot sa atin ng kabutihan. Hindi lahat ng maganda sa paningin ay magdudulot sa atin sa kabutihan. Kaya mag-ingat kayo mga kasama. I'm pertaining to sa mga tukso. Hindi lahat ng maganda sa paningin ay magdudulot sa kabutihan. Hindi nagdulot kay Lot yung nakita niyang napakaganda. Nakita po ninyo mga kasama, yan ang katotohanan na dapat niyong tingnan mabuti. Kaya pag maganda, mag-isip-isip ka muna. Hindi ko naman sinasabi na kapag maganda, hindi na yun yung tama. Pero pakaisipin nating mabuti. O ano na nangyari? Ayaw na. Abraham rescued Lot. Siyempre, dahil sa kamag-anak niya yon, mahal ni Abraham yun, yung kanyang kamag-anak, kayo lang naman din ang mamahal sa kamag-anak eh. Si Abraham, mahal niya si Lot. Genesis chapter 14, verse 13 to 16, basahin natin. Ang nangyari, ito'y binalita ng isang takas kay Abraham. Nooy nakatira sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Ito ang mga kapatid niyang sila Eskol at Aner, ay kasapi ni Abraham. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang tauhan at nakatipon siya ng 318. Huwag mong tatayaan pare yung 3:18. Magkakasala pa ako sa iyo. Sabi ko lang dito, yun yung tauhan ni Abraham. Baka mamaya lagyan mo pa na saklit. Huwag mong tatayaan to 3:18. 318 ang tauhan ni Abraham. Mga trainmen to, mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan.
Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila, at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Nalupig nila ang mga ito. At tinugis hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at naligtas si Lot at ang kanyang kasamahan. Ano makikita natin dito mga kasama sa verse na ito? Merong nakatakas na na isang tao sa digmaan. Yun po ang nagbalita na nakidnap yung pamangkin ni Abraham na si Lot. Okay, sa pang makikita natin sa verse na ito, nag-prepare si Abraham. Ililigtas na si Lot. Mga kasama, tingnan po ninyo to. Alam ni Abraham kung sino haharapin niya. Malakas at makapangyarihan po yun. Tinalo nga yung 5. May katropa pa yun na 3, 4 na makakapangyarihan, maraming mga yun. Eh, hindi natin alam, baka mamaya nabawasan na dahil nga nakipagdigmaan eh. Tinawag niya ngayon, nag-prepare si Abraham. 318, mga trained men to sa English, trained men. Talagang sobra ng 18 kasi ito yung 300 ng Meron the 300, di ba? Alam niyo ba yun? Ito, the 318. Yun ang inilaban ngayon ni Abraham. Nagkaroon din sila ng strategy. Ano yung strategy na ginawa dito sa verse 15? Dinivide ni Abraham sa 2 pangkat. Okay? At pagkatapos, anong ginawa ng strategy? Dinivide sa 2 pangkat, gabi tayo aatake. Ayan ang ginawa ni Abraham. Okay? Sinalakay nila ang kaaway. Doon sa strategy nila na yon, naging successful. Ano nangyari sa verse Nilupig nila ang mga ito, nagtakbuhan pa. Mga kasama, they defeated, mga kapatid, first time na ang hindi hari, na-defeat niya yung makapangyarihang hari. First time in the history. Mga kasama, isang pangkaraniwang lingkod ng Diyos, dinipit niya yung 4 na makapangyarihang hari. Okay? They defeated the 4 mighty kings. At, siyempre, sa bandang huli, napakaganda, he redeemed Lot. Okay, na-redeem po niya si Lot. Mga kasama, nabawi niya si Lot, hindi lang si Lot, pati yung kanyang mga ari-arian. Tuloy natin. So, ito yung verse na pinag-aaral natin. Nandito pa rin po tayo sa verse 17. And after this, tingnan niyo po and after his return from the defeat of Chedorlaomer. So, napag-aralan na natin yon. Okay na tayo dyan. Malinaw na yon, yung parte na yon. Yung pangalawa naman, he met the king. The king of Sodom went out to meet him at the valley of Sabe. So, sa pagbabalik naman ni Abraham ngayon, naggaling sa war, gumpay, nanalo niya si Lot, sinalubong naman siya ngayon nung king ng Sodom. Ang tanong, bakit siya sinalubong? Mga kasama, bakit siya sinalubong nung king of Sodom? Siyempre, ayan, why the king of Sodom meet Abraham in the valley? Bakit sila nag-meet doon? Nakalagay sa Genesis chapter 14, verse 21. Anong dahilan? Bakit siya minit? Ang dahilan, mga kasama, okay? Sabi po dito sa verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Ibalik mo lang sa akin ang lahat kong mga tauhan. Ayun pala, ang purpose ng king of Sodom. Gusto niya bawiin yung kanyang mga tauhan na na-capture nung 4 mighty kings. So, yun ang dahilan kung bakit sila nag-meet. So, alam na natin yung Genesis chapter 4, 14 verse 17. So, simula na ngayon tayo. Introduction done na tayo. Simula na. Magsisimula na ngayon yung lesson natin. Okay? So, let's start with our lesson. Okay? At least, nakita niyo yung background, nakita niyo yung picture, nakita niyo yung storya. Di ba? Okay. So, tingnan naman ngayon natin ngayon. Sa Genesis chapter 14 verse 18, meron pong isang lalaki, pagkatapos nung war na yon, okay, nung sinalubog siya nung king of Sodom,
there is a mystery man. Bigla na lang po may nagpakitang isang mystery man. Hindi ko alam kung sino yung mystery man na yon. Baka si Kuya MJ yon, kay Ate Marcel nung time na yon, mystery man. Oo. Tapos nireveal niya yung sarili niya. Doon na nagsimula yung pagkakainlaban. Pero parang gano'n. Pero dito, meron po mystery man who is a picture of Christ appears. Meron daw isang tao na lumabas na katulad daw ni Jesus Christ. Aba, sino kaya itong tao na ito na katulad ni Jesus Christ? Tingnan natin. Saan nakalagay yun? Sa Genesis chapter 14, verse 18. Basahin po natin. Sa English saka sa Tagalog. And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. Now he was the priest of the God Most High. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalan siya ng tinapay at alak. Right after the war. Okay? Right after the victory of Abraham, mga kasama, out of nowhere, ito nga sinasabi ko sa inyo, out of nowhere, may biglang lumabas na lalaki. At ang pangalan niya, mga kasama, ay Melchizedek. Okay po? Melchizedek. Sino ba si Melchizedek, mga kasama? So, tingnan natin yung Hebrew word ng Melchizedek. Ang Hebrew word ng Melchizedek ay Malki-Chedek. Melchizedek. Yan ang ibig sabihin niyan. Ang Melek, ibig sabihin niyan ay king. At yung Chedek naman, ang ibig sabihin niyan ay righteousness, justice. So, ibig sabihin, yung pangalan ng Melchizedek, his name means King of Righteousness. Sounds familiar? King of Righteousness. Ano pang sabi dito? Hari ng katuwiran o katarungan. May kilala po ba kayong hari ng katuwiran at hari ng katarungan? Siya si Melchizedek. According dito sa pinag-aaralan natin, mga kasama. Kaya nga itong mystery man, who is a type of Christ appear, na parang si Jesus Christ. Alright? Bigla na lang pong nagpakita to. Siya ang kauna-unahang saserdote ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa Genesis, inintroduce yung kauna-unahang priest. Kahit walang Levites. May priest na pala noon ang ating pong Panginoon. Okay? At sino yung priest na po na to, mga kasama? Priest of the Most High God. Mga kapatid, priest of the Most High God. Priest of El Elyon. Yung dating church ni Pastor Mon at saka ni Boss Ryan. Priest of El Elyon. Mga kasama, ang ibig sabihin ng El is mighty. Okay? God, yan ang ibig sabihin ng mighty God. Ibig naman sabihin ng Elyon ay most high, exalted above all, and highest. Ano ibig sabihin po ng Elyon? So itong tao na ito, na mystery guy, is King of Righteousness. Okay? Priest of the Most High God. Mga kasama, sino ba kilala nating priest of the Most High God? Kauna-unahang representante ng tao sa Diyos. May representative na pala nun. Doon sa Genesis pa lang, may nagre-representa na sa tao. May tumatawag na sa Diyos in behalf of men. At yan si Melchizedek, mga kasama. At one point, this mystery man is a picture of Christ. Napakaliwanag po niyan. Melchizedek is a type, picture of Christ. Kasi sino may King of Righteousness? Okay, sino may priest of the Most High God? So it is a picture of Christ. Mga kasama, itong tao na ito ay mukhang naglalarawan kay Kristo. Alright? He is a King of Righteousness. Meron pa mga kapatid. Ang ibig sabihin, balikan natin yung verse kanina. Tingnan nyo. King of Salem o Salem. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Salem? Peace. Hindi lang po siya King of Righteousness, siya rin po ay King of Peace. So sino po itong King of Peace na ito? Sino po itong King of Righteousness? Sino po yung Peace of the Most High God?
Kaya nga sabi natin mga kasama, siya po ay picture ni Jesus Christ. Picture o kalarawan ni Jesus Christ sa Old Testament. Basahin po natin Hebrew chapter 7, verse 1 to 2, para makita natin. Hindi ako nagsabi ng meaning nun, yung Bible din nagsabi ng meaning nun. Tingnan niyo po yan. Itong si Melchizedek ay hari ng Salem. Saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagkapuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek. Sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang mikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek, ito sabi sa New Testament, ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan. That is the King of Righteousness. At siya ay hari ng Salem, na ang ibang salitay, hari ng kapayapaan. He is the King of Peace. Mga kapatid. Dito po makikita natin mga kasama, ang dahilan. Alright? Makikita natin ang dahilan kung bakit biglang nagpakita si Melchizedek kay Abraham. Bakit po ba nagpakita yung mystery guy na yon? Si Melchizedek. Nagpakita siya base sa verse na kaninang pinapag-aralan natin, nagpakita siya dahil sa verse 18, siya po ay para pagpalain si Abraham. Diyan sa ano po na yan? Ay, sorry. Ayan. Ito po yan, ito yung dahilan. Pagpapalain ka ng Panginoon. Yan po dahilan kung bakit nagpakita. So, Melchizedek wants to bless Abraham. Gusto niyang pagpalain si Abraham. May nagsasabi po na yung Salem, no? Base sa aking pag-aaral, yung Salem daw po, marami po mga Bible scholar, yun daw po ay Jerusalem o Israel. Kung saan nanggaling si Melchizedek, yung Salem. Kasi bakit? Meron po sa Psalm chapter 7, sa Psalm, meron ba? Hindi ko po nalagay dyan. Meron po nakalagay sa Psalm 76 verse 2. In Salem also his tabernacle and his dwelling place in Zion. Ibig sabihin, nilalarawan po doon sa Psalm yung mga tahanan ng Panginoon na nandun nabanggit yung lugar na Salem. Okay? So tingnan naman natin itong Hebrews 7 verse 3. Ano po nakalagay dyan? Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos, sila'y saserdote magpakailanman. Meron ba kayong birth certificate? Yung mga namatay natin kay mag-anak, meron bang death certificate? Ito wala. Walang birth certificate, walang death certificate. Ito nakakapagtaka. Hindi alam yung pinagmulan, hindi kilala yung magulang, hindi alam yung tatay, hindi alam yung nanay ni Melchizedek. Walang nakakakilala sa kanya. Hindi rin alam kung kailan ipinanganak o kailan nabuhay. Ang nakakapagtaka, Genesis, aklat ng Genesis. Sa Genesis, lahat ng simula, sinasabi. Pero pagdating dito sa mystery tao na ito, hindi sinasabi yung lahat sa kanya. Okay? He is a mystery man. Walang record. Okay? Walang simula o walang pinagmulan. Walang history ng birth or death ang taong ito. Pero dito, nililiwanag ng Bible, mga kasama, gusto kong liwanagin. Nililiwanag ng Bible na hindi siya si Kristo. Okay? Ang sabi dito, tulad ng anak ng Diyos. Hindi siya, kasi maraming naniniwala, meron mga Christian community, ang tinuturo nila si Melchizedek, si Christ daw po yun. No genealogy, walang records ng birth. Eternal daw po yan, mga kasama. Pero dito sinasabi maliwanag ng Scripture, Melchizedek is not Jesus Christ. He is only a type of Christ. Siya ay kalarawan lang ni Jesus Christ. Mga kasama. But he is a priest forever. Si Melchizedek, wala siyang kamatayan, hindi na trace yung kanyang kamatayan,
He is a priest forever and priest eternal by God. Just as Christ, who is our eternal priest forever, seated at the heaven. Puntahan na natin Genesis chapter 14 verse 18. Ano po nakalagay dyan? And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. Now he was the priest of the Most High God. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taas ng Diyos. Dinalan siya ng tinapay at alak. Ito pa nakakapagtaka. Sa verse na ito, out of nowhere, may daladalang alak at saka tinapay. May daladalang alak at tinapay. Si Pare Randy, alak lang dala nito. At saka pulutan. Pero, ito ang dala nito mga kasama. Alak at tinapay. Para saan kaya yung alak at tinapay na yun mga kapatid? Sabi ng mga Bible scholar, karaniwan daw yun na ibinibigay sa mga ibig sabihin, gut. At yung alak daw ay nakakapag-create ng kalakasan doon sa mga tao na yon. Pero ano namang sinabi? Hindi naman masyadong malinaw. Ang sabi po doon, mga kasama sa Tagalog, ay dinalan siya ng tinapay. Pero sa English, wala namang sinabi. Brought out bread and wine lang. Nagdala lang. Dinalan si Abraham. So, siguro, tama yung ibang mga Bible scholar na ibibigay para magutom at saka. Pero, out of nowhere, bakit hindi tubig at tinapay? Bakit bread and wine? Marami pa pwedeng ibigay, mga kasama. Pero out of nowhere, sa scripture, nilagyan ng bread and wine. Bakit? Alam mo ba, tita, ang dahilan? Bakit, Pastor Mon? Bakit bread at tinapay? Bakit wine at tinapay? Kaya ako nagtatanong na naman, hindi ko na naman alam ang sagot. Kaya sa inyo ko tinatanong, mga kasama, hindi ko po alam. Pero bakit nandun yun? Yun yung tinanong ko yun yung tinanong ko na nag-aaral ako, bakit nandun yun? Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, makinig po kayo. If this mystery man, okay, is a picture of Christ, then the bread and wine is a picture ng gagawin ni Kristo para sa sangkatauhan. Yan naman ang gagawin ni Kristo para sa sangkatauhan. Kung si Melchizedek ay picture ni Jesus Christ, yung bread and wine na ay picture ng gagawin ni Kristo sa sangkatauhan. Ano po ba ang gagawin ni Jesus Christ sa sangkatauhan? The scripture is looking forward, picturing what Christ will do through the representation of bread and wine. Saan nakalagay po yun? Matthew 26 to 28. Ano pong sabi dyan? Now, while they were eating, nung si Jesus Christ, kumakain sila, huling hapunan, Jesus took some bread, and after blessing, He broke it and gave it to the disciples, and He said, take, eat, this is my body. And when He had taken a cup, merong iinumin, alak po yun, and given thanks, He gave it to them, saying, drink from it, all of you. For this is my blood of the covenant, which is being poured out for many, for forgiveness of sin. The bread is a picture of the body of Christ. Okay? Na kanyang ihahandog. At yung wine naman ay nagsisimbolo ng dugo at kamatayan ng Panginoon. Na iaalay niya dahil iyon ang bagong covenant ng Diyos para mapatawad ang marami sa kanilang mga kasalanan. Yun marahil lang na a picture also of Christ's suffering. Next, tingnan po natin. When Abraham is blessed by Melchizedek, nung si Abraham ay pagpalain nitong mystery man o si Melchizedek, anong ginawa? Genesis 14 verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Verse 19, Tagalog, at pinagpala ng ganito, pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos ng kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Sabi po natin kanina, ang totoong intensyon kung bakit sumipot
yung mystery man na yun, si Melchizedek, para pagpalain niya si Abraham. At ito na nga po yun. Okay po? Yan ang talagang una niya pong intensyon. Ano po ba ibig sabihin ng to bless Abraham? Tinuro na po ito sa atin ni Pastor Elman. Ang bless sa Hebrew ay barak. Okay po? Ibig sabihin ng bless, mga kasama, na parito si Melchizedek para bigyan ng pabor si Abraham, para ibigay ang pagpapala ng Diyos, para ipakita ang approval ng Diyos, para ipaalam na ang kamay ng Diyos ay nasa sa Kanya. Yun ang ibig sabihin po ng bless. Okay? So, He blessed Abraham. He blessed Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Nung pinag-aralan ko po yung tenses, yung panahon ng pagkakasulat nung blessed be Abraham, hindi po pala ibig sabihin na pinagpapala ni Melchizedek si Abraham. Ang ibig po palang sabihin nito, mga kasama, pinapakita yung katatayuan ni Abraham. Ano ibig sabihin ng pinapakita yung katatayuan ni Abraham? He is already blessed by God. Nung sinabi niyang, blessed be Abraham, hindi lang po siya nagbibigay ng pagpapala kay Abraham, hindi po. Pinapakita doon yung state ni Abraham na matagal na siyang pinagpala. Kailan po ba pinagpala si Abraham? Pinagpala si Abraham, kung natatandaan ninyo, sa Genesis chapter 12, verse 2. Okay? Ang sabi ng Panginoon, I will bless you. Ibig sabihin, ang status pala ni Abraham ay matagal nang pinagpala. Kino-confirm, ina-affirm lang ni Melchizedek, mga kasama. Meaning, he is already blessed by God. Yung sinabi niyang, blessed be Abraham, ang ibig sabihin nun, ikaw ay matagal nang pinagpala ng Panginoon. He is highly favored by God. You are highly favored. And the hands of God is in you. Okay, sabi ko nga po kasi sa inyo, sa Genesis chapter 12, verse 2, doon una siyang pinagpala ng Diyos. Matagal nang pinagpala si Abraham nung sinabi ng Panginoon, I will bless you and I will make your name great. At ang sabi dito, mga kasama, yung blessing na yun ay galing kanino? Sa Hebrew, ano po dyan, sa Hebrew sentence structure, ganito po yan. Blessed be Abraham by God Most High. By God Most High. Sa Hebrew sentence structure. By po yun. Okay? Ibig sabihin, yung blessings po ni Abraham ay galing sa Diyos na kataas-taasan. Walang pinanggalingan ng blessings. Kung anumang meron sa Abraham, nanggaling po yun sa Diyos. Kaya nga sabi sa sabi sa James, tingnan po ninyo, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, buhat sa Diyos, ang ibig pong sabihin nun. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Saan ang gagaling lahat ng magagandang bagay, mabubuti? Sa Panginoon. Lahat ng magagandang bagay, perfect gift. Ano po ba yung perfect gift na ibinibigay ng Panginoon? Ang si Jesus Christ. Ang perfect gift ay Word of God. Ang perfect gift ay spiritual. Mga kasama, yun po yung mga magagandang bagay na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Nililiwanag din po sa verse na ito, mga kapatid, na ang Diyos ang nagpapala. Aside from that, yung nagpapalang Diyos, He is the possessor of heaven and earth. Possessor of heaven and earth. Ibig po sabihin yan, siya ang may-ari, siya ang may gawa, siya ang may likha ng lahat ng bagay. Sabi po sa Nehemiah chapter 9 verse 6, at lahat ay nagsama-samang nanalangin. Ikaw lamang, Yahweh, ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan, at mga bituin, nilikha mo ang lupa, at dagat, at lahat ng naroroon. Binigyan mo sila ng buhay. Sinasamba ka ng lahat sa kalangitan. The only one God who is the creator of heaven and earth and is worshipped in all the heavens.
Yan ang katotohanan, mga kasama. Yung nagpapalang Diyos, yung pinanggagalingan lahat ng mabubuting bagay, siyang may gawa, may likha, may akda. At nag-iisang Diyos na dapat i-worship ng lahat ng tao. At sabi nga po dito, wino-worship ng lahat sa kalangitan. Dito po natin makikita na hindi lang po nag-a-utter ng blessing si Melchizedek. Hindi po siya nag-a-utter kay Abraham. Kundi ang intention niya, mga kasama, ay para i-affirm, i-confirm, i-kumpirma na ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan at pabor ay nasa kay Abraham. Gusto niya nga i-affirm na you are already blessed by God. Okay? You are already favored by God. Tuloy po natin. Ito na yung katapusan, tita. Maaga tayo. When Melchizedek blessed the Most High God, the God Most High. Sa Genesis chapter 14, verse 20, and blessed be the Most High, blessed be the God Most High, who has handed over your enemies to you, and He gave him a tenth of everything. Purihin ang kataas-taas ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat niyang, o sabi doon? Ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Okay. So isa pong makikita natin dito, hindi lang po si Abraham ang pinagpala ni Melchizedek. Sino pa po ang binless ni Melchizedek? Binless din po ni Melchizedek yung Diyos na kataas-taasan. Ano po ba ibig sabihin na blessed be? Sabi ko kasi yan na blessed be God Most High. Ang Diyos na ang may-ari ng lahat ng bagay. Bakit niya i-bless? Nakita po ninyo? So yung bless po dito, mga kasama, ay hindi para pagpalain ng Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang bless po dito ay praise. Okay? It is a praise. Praise ni Melchizedek sa Diyos ng kataas-taasan. Kaya nga po sa Tagalog, ang sabi niya, purihin ang kataas-taasan. Okay? Purihin at pasalamatan ang kataas-taasan. So, pinupuri at pinapasalamatan po ni Melchizedek ang Panginoong Diyos. Dahil siya ang nagbigay ng pabor kay Abraham. And he deserved to be praised because He is the Most High God. Totoo naman po, walang ibang dapat tumanggap ng lahat ng pagpupuri, kundi yung Diyos na kataas-taasan. And He made and owned all things. Dahil ginawa niya at may-ari siya ng lahat ng bagay. Ano pang sabi dito? Who has handed over your enemies to you? Sa Tagalog, purihin ang Diyos at kataasan, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek, na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Who has handed over your enemies to you? Hindi ba sabi ko po sa inyo kanina, nakakapagtaka? Tinalo ni Abraham yung 4 na makapangyarihang hari. Paano nga niya tinalo? Meron siyang strategy. Ang strategy niya ay ano? Pinagpangkat-pangkat niya sa 2 grupo at saka inatake niya sa gabi. Di ba? Yun po yung ginawa niya. Okay? Pero iniisip ko kasi, marami rin mga soldiers yun. Alright? Maraming soldiers. But Abraham won the battle. Bakit po siya nanalo? Gusto ko po liwanagin sa inyo. Hindi dahil doon sa 318 na trained men na meron siya. Okay? Hindi dahil doon. Dahil sa Genesis 14:14, hindi din dahil doon sa strategy. Diba binabanggit ko kanina yung strategy? Hindi dahil sa 318 trained men, hindi dahil sa strategy kaya siya nanalo at sa gabi sila umatake. Natalo nila yon dahil sa verse. Nagtagumpay siya dahil ibinigay ng Diyos kay Abraham yung kanyang mga kaaway.
Yan ang dahilan, mga kasama. Ibinigay ng Diyos kay Abraham ang tagumpay sa kanyang mga kaaway. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 21 verse 31, ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit buhat kay Yahweh ang lahat ng tagumpay. Ano po ibig sabihin nun? May mga ganito po mga tao. Kasama sa ginagawa natin, preparation strategies para sa mga buhay natin, sa negosyo o kahit sa mga bagay. Marami kayong mapapanood sa FB. Sinabi nila, ganito kasi, ano daw ba? Diskarte o, ano yung kalaban ng diskarte? Diploma. Sabi nila, diskarte raw. Sabi ng iba, diploma. Wala sa dalawa na yon ang tagumpay. Mga kasama, hindi kahit madiskarte ka, magtatagumpay ka. Hindi kahit na hindi kahit na may diploma ka, magtatagumpay ka. Ang tagumpay, sabi sa Proverbs chapter 21 verse 31, kay Yahweh nagbubuhat. Naintindihan po natin? Kay Yahweh nagbubuhat, nagtagumpay ka dahil ibinigay yun ng Diyos sa iyo. Na kailangan natin maintindihan. Now, anong point natin? Sige, samahan mo ng preparation, di naman masama yan eh. Samahan mo ng strategies, hindi naman masama yan. Pero tandaan mo, wala dyan yung tagumpay mo. Ang tagumpay, kagaya ni Abraham, ay nasa sa Panginoong Diyos. Dahil ibinigay ng Panginoong Diyos yung kanyang mga kaaway sa kamay ni Abraham. Okay? Now, this is the greatness of God. This is the greatness of God. Ano yung greatness ng Panginoon? Kahit kukunti lang yung tauhan ni Abraham, kahit wala siyang experience, palagyan na natin na may experience sa konti. Matindi yung kinalaban niya, mga kasama. Pero the greatness of God, hindi niya pinabayaan yung pinagpala niyang si Abraham. Ang katotohanan, ang pinagpala ng Diyos ay hindi papabayaan ng Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Ano po nangyari? Matapos yun, and He gave him a tenth of everything. Nako, ito na. First time, magtuturo ni Kuya Ruel ng ikapo. Manda na yung mga bulsa nyo ngayon. Nakalagay lang ikapo, tuturo ko na ikapo. Walang sinasabi dito, mga kasama, na magturo ako ng ikapo. And He gave me a tenth of everything. Mga kasama, kanina ibinigay yung 10%? Kanina ibigay yung 10%, lahat ng spoil? Kay Melchizedek. Okay, ikapo nung lahat ng kanyang nasamsam. Ayun, may tithes na. May tithes na daw. Baka gamitin to ng mga false teacher, mag-ingat kayo. Huwag kayong maniniwala. Okay? Right after nung affirmation na pinagpala si Abraham, right after nung affirmation ni Melchizedek na si Abraham ay pinagpala ng Diyos, na ang Diyos ay karapat dapat purihin dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. I'm sure, hindi man nakalagay dito, pero nakita yung lahat ni Abraham. Sinabi, na-realize ni Abraham yon na siya ay pinagpala, na nagtagumpay siya, mga kasama, na nagtagumpay siya, hindi dahil doon sa estratehiya niya, hindi dahil doon sa 380 niya, kundi nagtagumpay siya dahil doon sa ginawa ng Diyos. Pabor ng Diyos. Nakitang lahat yun ni Abraham. Ano ang naging response ni Abraham nung nakita niya yun? So, ito yung response niya. Ibinigay niya kay Melchizedek ang 10 bahagi ng kanyang nasamsam na galing sa digmaan o spoils of war. Binigay niya yung 10% nung lahat ng nakuha niya, mga kasama. Tanong, bakit 10%? Wala pa namang law dito. Wala pa naman nagsasabi na magbigay ka ng 10%. Okay? Na dapat ka magbigay ng 10%. Bakit 10%? Alam niyo kung bakit 10%? Any guess? Bakit 10% binigay niya? Si Pastor mo na lang kasi nakatapos, kaya lagi ko tinatanong. Bakit 10% ang binigay niya? Bakit 10%? Bibigyan ko ng dahilan. Eto, siyempre, sa akin tong dahilan. Kaya 10%, sabihin nyo sa mga nagpipreach kaya 10% ang binigay ni Abraham. Dahil yon yung napagdesisyonan ng kanyang puso. Yun ang gusto niyang ibigay eh.
Kaya ang pagbibigay ay yung napagdesisyonan ng puso. Nakita po ninyo mga kasama? Yun ang dahilan kung bakit niya binigyan ng 10%. Yun ang napagdesisyonan niya. Hindi mo pa pwedeng questionin yun, yung bagay na gusto niyang ibigay sa Panginoon. Kaya nga, tinuturo natin dito, pag nagbibigay sa Panginoon, hindi po halaga, wala kayong maririnig sa amin na ganito ibigay ninyo halaga. Wala pong ganon. Kahit si Abraham, binigay niya yon na wala namang commandment sa kanya, binigay niya yun dahil yun yung napagpasihan niya. Pero marami nagsasabi mga scholars na usually, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, daw ng mga hari, andog nila doon sa Diyos-Diyosa nila, 10%. Pero syempre, ano lang yun, mga sabi-sabi lang yun, mga kasama. Pero dito, binigay yun ni Abraham kay Melchizedek, yung 10%, dahil yun yung napagdesisyonan niyang ibigay para sa Panginoon. Bakit naman siya nagbigay ng 10% lahat ng spoils? Pagpapakita yon ng kanyang pasasalamat. Pagpapakita yon ng pag-acknowledge niya sa kabutihan ng Diyos. Hindi ko madidipit itong 4 na powerful kings na ito. At alam niyo kung bakit yung ginawa ni Abraham na nagbigay siya ng 10% o nagbigay siya sa Panginoon? Dahil sanay si Abraham na naghahandog sa Diyos. Sanay po si Abraham na naghahandog sa Diyos. Because giving, mga kasama, dito na magtatapos. Giving to God a portion of your wealth is worship to the Lord. Okay? Ang pagbibigay po, mga kasama, sa kahit na anong halaga na bahagi ng inyong kayamanan ay pagpupuri sa Panginoon. Okay? So, sa pagtatapos po natin, alam nyo, napakadami kong nakikitang pictures of Christ. Dito sa ano na to, dito sa chapter na ito, ano yung mga pictures of Christ? O yung napakaraming larawan ni Kristo. Nung time na kinidnap po si Lot, nung time na kinidnap ng mga makapangyarihang hari si Lot, ito po ay pwedeng larawan ng taong alipin ng kasalanan. But Abraham is a picture of Christ. He redeemed Lot. Mga kasama, Abraham is a redeemer. A picture of Christ. Iniligtas ni Abraham si Lot. Willing na ibigay ang kanyang buhay. Katulad din ni Kristo na namatay para makalaya ang tao sa pagkakaalipin sa kasalanan. Another picture of Christ, Melchizedek is a picture of Christ. The name of Melchizedek reminds us that Christ is the true King of righteousness. Ang totoong King of righteousness ay si Christ. Si Kristo ang hari ng katwiran. The one who gives righteousness to sinners like us. Christ is also the King of peace. Just as the name of Melchizedek, King of peace. Gusto mo ng kapayapaan, mga kasama? Sino gusto ng kapayapaan? Hindi mo yan makukuha dito sa mundo. Christ can give you true peace. Ang dami nag-aalala ngayon, mga kasama, walang pera, walang masaing, wala kahit ano. Walang kapayapaan. Alam niyo, hindi niyo makukuha yung kapayapaan kahit anong meron din kayo at kahit marami rin kayong pera. Dahil ang totoong kapayapaan ay matatagpuan lang kay Jesus Christ. Anong sabi niya sa John? Peace I leave to you, peace I give to you. And He is the true King of peace. The bread and wine represent Christ's sacrificial offering of His body that Christ died for the forgiveness of our sins. At sa conclusion natin, mga kasama, lesson. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng pagpapala. Hindi sa mga anak ninyo, hindi sa mga kamag-anak ninyo. Kasi ganito, maraming mga tao, umaasa sila sa bigay. Mga kasama, napakaliit lang na pwedeng ibigay ng anak. Napakaliit lang na pwedeng ibigay ng kamag-anak. Sa Diyos tayo humingi ng pagpapala. Mas malaki po siyang magbigay. He is the owner of all things. Okay? Sa pamamagitan ng panalangin, pwede tayong humingi sa Kanya. Ask the blessings of God
and not from men. Blessed be the Lord. Yan ang sigaw sa song ng maraming mga writers. Dahil karapat-dapat lang naman pong purihin ng Panginoon. Karapat-dapat po natin siyang papurihan. Ano ang pwede nating maibigay sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan? Hindi lang pag-attend, okay po yan. Hindi lang pag-awit, okay po yun. Pero pwede nating handugan ang Panginoon ng portion of your wealth. May laman ka sa wallet, 10 piso, pwede mong bigyan ng Panginoon kahit magkano na gusto mo. Dahil ang pagbibigay sa Panginoon ay pagpupuri sa Diyos at pag-acknowledge na siya ang may-ari ng lahat ng bagay sa ating pong buhay. Ay po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pinag-aralan po namin ngayon. Salamat po, Ama, dahil muli niyo pong pinaalala sa amin na kayo po yung nagpapala. Na kayo po, Panginoon, yung pwedeng asahan ng mga tao na sa iyo nagtitiwala. Nakita po namin, Panginoon, na lahat ng mga bagay ay pag-aari po ninyo. At kung minsan, Panginoon, ay masyado kami nagtitiwala sa amin po mga sarili. Nagtitiwala kami sa aming mga diskarte, strategies. Pero nakita po namin, Panginoon, na sa iyo po nagbumula ang pabor. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sabi mo sa Ephesians, we are blessed with a lot of spiritual blessings in Christ. Salamat po dito, kaya kami nakakapagpatuloy. At samahan po ninyo kami palagi sa buhay na ito. Ituro nyo sa amin palagi ang katotohanan. Salamat po, Panginoon. I-guide po ninyo ang church namin. Lord, hayaan nyo po na paglingkuran ka namin sa maraming kaparaanan. Turuan nyo po kami na maglingkod po sa inyo. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na hindi po maging maramot pagdating po sa inyo. Pagpalain nyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Amen.